rockin' with it. Hi everyone! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So sana lahat kayo ay nakakain na ng almusal, nakapaghapunan na, or nakapagtanghalian kung saan man kayo sulok ng mundo. At kung ako naman, nakaidlip ako ng bonggang-bongga kaya ang fresh natin. Charot, so yon. So natutuwa ako kasi meron akong bagong tawag dito, ring light. Pero hindi ko pa siya ginagamit, nandito siya. Ayan, so may bago akong ring light, tapos ito yung bago kong anong tawag dito, Triban. Oho. Ayan, meron siya, tapos may light din siya, ang bongga. Pag pumunta na ako sa mga event, ayan, may pailaw siya. O, di ba? Hindi nakakasilaw, ang ganda-ganda niya. I-charge mo lang siya. Anyway, ang ganda. Charot, so yan. Kasi dati nahihirapan ako mag-set up ng mga ilaw at kung ano-ano mga ginagawa. Pero ito, at least, di ba, talagang comfortable. 'Di ba? Feeling ko ang ganda ko ngayon. Mas ginanahan akong tawag dito, mag-film. Charot. So, yan! Ay, nako, grabe, no? So, tapos na yung Miss Grand. Tapos ngayon naman, dito na tayo sa Miss Universe. So, kamusta naman? Excited na ba kayo para sa Miss Universe? Ako, syempre, sobrang excited na ako. Kasi, syempre, yung mga kaganapan dyan sa Miss Universe, yung aabangan natin araw-araw, di ba? So, magkakaroon tayo ng live, magkakaroon tayo ng mga analysis dyan sa mga nangyayari, o di ba? Gusto ninyo yon ganon. At syempre, abangan natin, syempre, yung mga kaganapan kay Chelsea Manalo. Alam naman natin si Chelsea Manalo ay isa sa mga inaabangan natin kandidata sa Miss Universe. Kasi bagong putahe, di ba? Bagong ino-offer. So, ayun nga, kanina nga, nagpunta na sila dyan sa Mexico. Nakarating na sila. So, sabi nga, kamusta daw yung outfit ni Chelsea Manalo? Siyempre, wala na akong sasabihin kundi maganda, bagay sa kanya. So, yun. So, nakakaloka. Pero wala naman akong magagawa. Kahit naman mag-comment ako, sasabihin ng negative mo, di ba? So, mas maganda na lang na purihin na lang natin. Kayo ba, nagandahan ba kayo? So, ewan ko ba kay Jonas kung ano yung mga tumatakbo sa kanila at bakit hindi nila parang napaghahandaan ng todo-todo yung mga gagamitin ng girls, susuotin ng girls, ano ba yung kailangan ng girls, mga ganon. Parang feeling ko dito medyo kulang tayo. So, sana sa haba-haba kasi ng panahon na pwede silang mag-prepare, sana hinanda nila yun ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. Para napag-aralan sana nila yun. Para mga ganitong mga eksena nila, ang ganda ng datingan. So, ang dami-dami nila doon, nakakaloka. Ilan ba sila doon? Sana yung mga ginagastos nila papunta doon, ginastos na lang nila sa kandidata natin kaysa naman nagsama pa sila ng mga, ano ba yun? Nakakaloka. Anyway, at the end of the story, syempre, ang laban ni Chelsea Manalo ang hihintayin natin dito. At ayun nga, so saan ba ako excited para kay Chelsea Manalo? Wala tayong nakitang transformation na naganap kay Chelsea, no? From the beginning na nanalo siya ng Miss Universe until now, walang transformation na naganap. Kumbaga parang ganun pa din siya. So, hindi ko alam kung ano ang mga pasabog niya everyday. Kasi parang ang datingan sa akin, ang laban niya dito ay dark horse. Di ba? Yung alam mo yun, yung parang tahimik lang. Eksena, wala masyado. Pero parang feeling ko biglang magpapasabog ng bonggang-bongga. Tignan natin kung oobra yung ganong laro. Kasi parang feeling ko ayun yung laro nila na darating silang simplihan lang. Pero pagdating ng biglang pasabog yung mga nila. But ako naman, naniniwala naman ako na paggandaan nila to ng bonggang-bongga.
So may mga baon yan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman lalaban yan sa Miss Universe ng ganun-ganun lang. So, ayun, isa din sa mga inaabangan ko dito si Miss Universe Thailand. Kasi ayun talaga, opposite naman sila ni Chelsea. Kasi si Thailand, alam mo na magpapasabog to. Alam mo, eksena to. Kasi palaban si Thailand. Kasi napaghandaan nila ng bonggang-bongga. Kumbaga, parang klaro yung ano nila. Kahapon pa sila nakarating, di ba? Pero hindi pa sila pumapasok doon sa Miss Universe. So, tignan natin kung sino ang magpapaandar sa kanila ng bonggang-bongga, sino ang magpapasabog, ayun, at sino ang makakarating sa dulo. Tapos nandiyan din si Victoria Velasquez Vincent. Si Victoria Velasquez Vincent din, simple lang din kahapon nung pumunta siya dyan eh. Kasi siguro dahil ang layo ng biyahe, baka bukas pa sila talaga yung sasabihin mo mag-outfit. Yun. At kasi parang nakalapag lang sila dyan pero hindi pa sila pumapasok doon sa Miss Universe. Parang feeling ko bukas yan. Abangan natin yan. Kasi syempre, hindi naman yung papayag na ganun-ganun lang. Lalo na si Miss Philippines, parang feeling ko hindi yun papayag na ganun-ganun lang yung outfit niya. So parang may pasabog yan. Magtiwala lang tayo kay Chelsea. 'Di ba? At saka ayun, kanina din si Angelica. Diyos ko, paandar din, nakakaloka. Si Angelica naman sa Miss International. So, iba din yung kutob ko dito kay Angelica. Parang feeling ko, ang lakas na itong maka-top 5. Di ba? Parang hindi siya papayag ng ganun-ganun lang. Feeling ko makikipaglaro talaga siya sa Miss Universe ng bonggong-bongga. I'm so excited for Angelica. Kasi si Angelica, well prepared to for sure. Kasi sobrang ang tagal niyang hinintay yung laban niya sa Miss Universe. Parang ang pagkakaalam ko, umabot siya ng mahigit 1 taon bago siya mag-compete. At parang feeling ko na pagplanuhan niya ng maigi. So, mag-aala CJ Opiasa. So, yun. Yung, alam mo yun, may paandar, may pasabog, may pa-eksena. Diyos ko, national costume na nga lang. Nakita ninyo yung karton ng kanyang national costume na sobrang laki. So, ibig sabihin, may pasabog siya. At kanina, umalis siya, pa-eksena na kagad. Alam niyo naman si Angelica na talagang palaban yan at hindi yan basta-basta nagpapatalo. So, naniniwala ko kay Angelica Lopez na makaka-penetrate yan hanggang top 5 talaga sa Miss International. Maraming nagsasabi na hindi maganda si Angelica, yung mga noon na parang, ay nako, mukhang hindi makakarating yan sa dulo ng competition. But ako, sa totoo lang guys kumpiyansa ako dito kay Angelica. Kaya nga nito iuwi ang corona sa totoo lang. But nandoon ako, siguro ko ano yung narating ni Nicole Borromeo, kaya niyang pantayan yan. Kaya niyang mag third runner up uli, back to back third runner up. Kaya din niya na lagpasan pa. Kung doon sa, ano ba to? Sa Miss Globe, nag back to back tayo na second runner up ba? Oo, back to back second runner up. I think dito, kaya niya mag-back-to-back third runner-up naman. So, yun. Ganun yung mga gandang binibini. But, pwede niya pang lagpasan. Depende sa laro niya. So, magaling naman si Angelica. At, sabi ko nga kanina, alam niyo si Angelica pwedeng pang Miss Grand no? Kung iisipin mo, yung mga galawan nito, ano din, palaban din talaga But, syempre, nandito siya sa sa Miss International. So, feeling ko, aari ba to ng bonggang-bongga. But tignan natin kung ano yung magiging game niya dito, kung paano siya makikipagpukpukan sa mga kalaban niya. Pero feeling ko, paandar talaga si Angelica. I think, siya parang ang pinapakita niya, she's very strong. Pero maraming magagandang kandidata din dito sa Miss International. Si Miss Peru, grabe din ha. Kung sa Miss Universe, parang maganda yung pambato ng Peru. Pag dito sa Miss International, my gosh, maloka ka. Ang ganda din ng pambato nila. Kaya parang feeling ko, sila yung mga matitinding talagang magtatapatan dyan. So, isa sa mga nakikita ko si Peru,
Siyempre si Philippines, hindi magpapahuli yan. So, tingnan natin. Eh, sa Binibining Pilipinas nga, tinalo ni Philippines yung lahat ng mga magaganda at Diyosahan dun eh. For sure, tatalunin niya rin yan dyan sa Miss International. So, ganun kasi yung laro niya. Maano talaga siya, matapang. So, nung lumaban siya ng nag-first runner-up siya sa Miss Asia, tapos lumaban siya ng Binibining Pilipinas, nag-title siya. Tapos, sa Miss Universe, naka-top 10 yata din to. Tapos, dito sa sa Miss International, feeling ko, magpe-penetrate din yan. Maano kasi talagang fighter talaga si Angelica, kaya mag-expect ka sa kanya ng more. Mag-expect ka na malayo ang mararating nito. And then, dito naman kay Chelsea Manalo, ang exciting dito kay Chelsea Manalo, siya simplihan pero palaban. Natalo niya nga rin sa Miss Universe Philippines yung mga malalakas doon, di ba? So, ibig sabihin, kaya niyan gawin yan dyan sa Miss Universe. So, tingnan natin. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin for today? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Samsung TV, sa Mama Sam Vlog at saka sa Sam Brusas Crown. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, so please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.